Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon naman, isi-share ko naman sa inyo kung paano kayo makakuha online ng inyong SSS ACO form for the SSS Retirement Pensioner or Permanent Total Disability Pensioner at kung paano ang tamang pag-fill out ng form na ito. So, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, open nyo lang yung Google search sa cellphone niyo. Dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung SSS form. Ito na yung website ni SSS. Click lang natin yan. Dito, andito lahat ng mga form ni SSS. Dito, hanapin nyo lang yung Annual Confirmation of Pensioners. So, ito na yung ACO form. Dito, kung anong applicable sa inyo, so yun yung pipiliin ninyo. Ang tutorial na ito is for retirement at saka total disability pensioner. Kung kaya ito yung pipiliin ko. Click natin yan. Then, click download. So, naka-download again dahil na-download ko na yan. Ayan, so ito na yung form. 2 pages ito. Ayan. So, ipaprint nyo lang ito guys. Pag once na napaprint nyo na ito, mag-fill out na kayo dito. Then, ang pag-fill out dito, kailangan naka-black ink ballpen kayo. At of course, dapat naka-capital letters yung pag-fill out ninyo dito. Ngayon, fill out na tayo dito sa first page. Dito, type of pension. So, ano nga ba yung pension na natatanggap ninyo sa ngayon? Kung halimbawa, ito ay retirement, lagyan nyo ng check yung box ng retirement. Kung halimbawa naman, SSS Permanent Total Disability or EC Permanent Total Disability, so lagyan nyo ng check kung ano yung applicable sa inyo. Next naman is the Common Reference Number or PhilSys card number. Lagay nyo dito yung card number ninyo ng PhilSys if applicable sa inyo. Next is date of birth, kung kailan kayo pinanganak. So, naka-format siya as month, date, at saka year. Next naman is your SSS number. So, lagay nyo yung SSS number nyo dyan. Then, your last name, apelyido ninyo, pangalan ninyo, middle name, at saka suffix. Kung halimbawa kayo ay may senior, junior sa inyong pangalan or the third, second, mga ganon. So, lagyan ninyo. Next is your mailing address. Dito sa mailing address ninyo, lagay nyo lang yung house or lot and block number, street name ninyo, subdivision. So, kung wala naman kayong subdivision, so skip nyo lang yan. Lagyan nyo lang ng not applicable or N-A. Next is the barangay or district or locality, then city or municipality, at saka yung province at kung anong country. So, lagyan nyo din ng country dahil yung iba is pwede namang makapag-akop kung halimbawa nasa ibang bansa. Kaya lagyan nyo dyan ng Philippines. Next naman is your telephone number. Dito, kung halimbawa wala naman kayong telephone number, so skip nyo lang yan. Huwag nyong lagyan. Next is your mobile or cellphone number. So, hindi pwedeng mag-skip dyan guys sa mobile or cellphone number. Kailangan merong nakalagay na cellphone number ninyo na updated dyan. Next is your updated din na email address. Then, the postal code ninyo. Dito naman, if the telephone number or mobile or cellphone number or email address belongs to the pensioner's immediate family member or relative, please provide the following as consent. So, kung halimbawa yung cellphone number or telephone number or email address ninyo is hindi belong sa inyo, so kailangan ilagay nyo dito yung kumpletong pangalan ng immediate family member or relative ninyo at kailangan mag-sign siya dito at kung ano yung relasyon ninyo sa pensioner.
Kaya may ganitong consent guys dahil yung iba naman na lalo na yung mga retirement pensioner, so wala silang cellphone or email address. So kung kaya ang lalo na yung mga matatanda na wala talaga silang email address or ang iba naman wala ding cellphone number. Kung kaya kung sino yung may-ari ng cellphone number or kaya email address na kapamilya ninyo, kamag-anak ninyo, so lagay nyo na dapat dito yung kumpletong pangalan niya, signature niya, at kung ano yung relasyon niya sa pensioner. So, next is the part 2, representative pays data if the pensioner is under the care of representative payee. So, kung kayo ang representative, so dito lagay nyo lang yung SSS number ninyo, apelyido, pangalan, middle name, at suffix. Pero dito sa part 2, kung hindi ito applicable sa inyo, so skip nyo lang. So, kung halimbawa wala kayong representative, so skip nyo lang yan. Next naman is the part 3, questionnaire naman ito. So, dito is or are, there are dependent or minor or incapacitated children under the pensioner or representative pays care custody? If yes, please provide the following. So, ito yung mga dependent or minor children or walang kakayahang magtrabaho or mga PWD, mga ganun na dependent. Lagay nyo lang dito yung kanilang pangalan. So, lagay nyo dito, naka-format as apelyido, pangalan, middle name. So, hanggang 5 dependents lamang. Next is SSS number. So, kung 18 years old and above na sila, kung may SSS number na sila, so, lagay nyo lang din dyan. Next is date of marriage. So, kung naikasal na sila, nakapag-asawa na sila, so, lagay nyo lang dyan. Pero kung halimbawa, di naman sila nakapag-asawa, so, lagay nyo lang ng not applicable or N-A. Next is date of employment or self-employment. Kung halimbawa, may mga work na sila, nakapagtrabaho na sila, so, lagay nyo din dito. So, dapat nyo ilagay din dyan guys kung halimbawa nagkatrabaho na sila. So, para ma-update din ni SSS na mabawas na yung SSS pension ninyo na natatanggap. Kung halimbawa sila ay may trabaho na, so may stop na yung percent or kasali na pension para sa kanila. Kung halimbawa naman, di na siya minor, may work na siya, so i-declare nyo na rin dito para matigil na din yung pension na nadagdag para sa kanya. Kaya kinakailangan ni SSS yung AKOP yearly para ma-update yung mga information ninyo para masiayos ang mga benefits na natatanggap ninyo. Then kung halimbawa may namatay isa sa mga dependent children ninyo, so lagay nyo din dito yung date of death. Pero kung halimbawa wala naman, so lagyan nyo lang ng not applicable or kaya leave it blank. Dito naman, has the pensioner been re-employed or resumed self-employment? If yes, provide the following. So, pag mag-yes kayo dito guys, ma-stop ang inyong SSS pension. Halimbawa, kayo ay SSS retirement pensioner na. So, kung halimbawa kayo ay 62 years old at nakapagtrabaho pa as employed, then, pag once nahilugan ng employer ninyo ang inyong SSS contributions, so ito ay ma-stop din. May stop yung pension ninyo. So, dito lagay nyo lang yung name of employer or business, address of employer or business, at saka anong date, anong month at date, at saka year na nagkaroon na kayo ng trabaho ulit. Again, pag once na may nilagay kayo dito, so, ibig sabihin, ma-stop yung SSS pension ninyo. Next naman is dito, signature over printed name of pensioner or representative payee. So, dito lagay nyo lang yung inyong kompletong pangalan. Tapos, sa taas is your signature. Ganon din, kung halimbawa may representative lang kayo, so, ganon din, lagay niya yung kompletong pangalan dyan at saka signature sa taas at kung anong date. Dito naman, witnesses to fingerprinting.
to be accomplished by authorized representative or SSS personnel if filed through authorized representative. Dito, lagay lang ninyo yung signature over printed name of the witness. So, kung sino yung witness. Lagay nyo dyan kumpletong pangalan niya at saka signature niya. Then, dito, lagay nyo kung kano-ano nyo yung witness. Then, kung halimbawa naman, hindi kayo online nag-file ng ACO form, halimbawa sa mismong SSS branch, so, pwedeng namang taga-SSS. Kung halimbawa lamang, if the witnesses is the SSS personnel. Then, lagay nyo dito yung date. Dito naman sa part 5, to be filled out by bank representative if compliance is through the bank. Kung halimbawa, kayo ay magfa-file ng ACOP ninyo through bank, so ang mismong taga-bangko ang mag-fill out nito. So, skip nyo lang yan guys, huwag nyong lagyan. Bank na ang mismong mag-fill out dyan, kung again, doon kayo sa bank mag-file ng ACOP. Next naman is the part 6, to be filled out by SSS receiving branch or service or foreign office or OFW. So, itong pangalawang form is to be filled out na lahat kay SSS. So, kasali din ito sa pagpaprint ninyo para may makita kayong instructions dito. Then, makita nyo din yung inyong mga list of documentary requirements, ID cards, or documents. So, kung ano pa yung mga katanungan nyo guys regarding sa inyong ACOP, so, mababasa nyo yan lahat dito. So, ganun lang kung paano kayo makakuha sa inyong form online at ang tamang pag-fill out nito. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!